Tumawa ang lalaki sa kanyang mga salita, tinawag siyang mangmang na bata, at muling sumugod. Hinaranggan ng ating bida ang bawat serye ng pag-atake at patuloy na lumalaban, tumatangging umurong. Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa ang branch manager dahil tila may kakaiba sa kanyang mga galaw. Hindi niya binalak na gamitin ang kanyang class skill, pero mukhang kakaiba ang kalaban na ito. Sa masusing pagmamasid, kapwa niya at ng babae na realize na iniiwasan ng bida ang lahat ng kanyang atake nang nakapikit ang mga mata, gamit lamang ang pakiramdam sa magic sa paligid. Hindi pa nakakarinig ang elite girl ng ganoong kakayahan at napansin na hindi ito gumamit ng anumang nakikitang item. Dahil dito, naisip niya na isa itong hidden skill mula sa kanyang misteryosong kagamitan. Nagawa ng lalaki na harangan ang kanyang atake, pero bago ang susunod na galaw, isang kumikinang na system window ang lumitaw sa harap ng bida, na nagpapalm sa kanya na matagumpay niyang na-unlock ang ikatlong skill ng Lucifer's Halo. Para ma-unlock ang kakayahang ito, kailangan niyang itaas ang kanyang spell detection level sa 252. Ang spell detection level ay tumataas sa pamamagitan ng pagharang sa mga atake ng kalaban habang nasa labanan. At habang mas malakas ang kalaban, mas mabilis ang pag-unlad. Sa pamamagitan ng kanyang pakikipaglaban sa branch manager at sa Demon Lord ng Ground 1, na-max out na ng bida ang hidden parameter na ito. Sa pagbabasa nito, na-realize niya kung gaano kabilis ang kanyang pag-level up at naramdaman niyang swerte siya na ang lakas ng branch manager ay nakatulong sa kanya na maabot ang kinakailangan ng maaga. Habang nawawala siya sa kanyang iniisip, itinusok ng lalaki ang kanyang espada sa dibdib ng bida, tinutuya siya sa pangangarap ng gising sa gitna ng laban. Sinabi nito sa kanya na natalo siya dahil minaliit niya ang mundo dahil palaging may mas malakas. Pero biglang lumitaw ang ating bida sa likuran niya na walang galos. Kalmado niyang sinabi sa lalaki na ituloy lang ang pagsasalita tungkol sa kung sino ang mas malakas o mas mahina. Natigilan ang branch manager sa hindi paniniwala dahil kakasaksak lang sa bida. Gayunpaman, buhay siya at nakatayo sa likuran niya. Nagtaka siya kung gumamit ba siya ng ilang uri ng class skill o hidden ability. Sinabi ng ating bida na nagiging emosyonal na siya, at nakakahiya itong tingnan. Mula sa malayo, naramdaman ng elite girl ang kakaiba sa kanyang presensya, isang bagay na hindi makatotohanan. Tumingin sa baba ang lalaki at nakitang naglaho ang katawan ng bida sa harap niya, pero ang pakiramdam ng pagtama rito ay totoo. Bago pa siya makapag-isip, muling lumitaw ang bida at umatake. Sa pagkakataong ito, hindi na niya masundan ang kanyang mga galaw. Tumingin siya sa baba, napagtantong ang talim ng bida ay nakatusok na sa kanyang dibdib. Sa gulat, hiningi niyang malaman kung ano ang nangyari. Pinanood ng babae ang lalaki habang sumisigaw sa sakit, bagamat mukhang maayos naman ito sa labas. Ito ay salamat sa ikatlong skill na kakabukas lang ng ating bida. Nagdudulot ito ng mga hallucination sa sinumang taong makakatitigan niya. Lumabas ang babae mula sa mga anino at binati siya ng bida ng may ngisi, sinasabing mukhang nag-enjoy ito sa pagbuntot sa kanya. Kalmado itong sumagot na hindi siya sumusunod sa kanya at ang tunay niyang target ay ang branch manager. Tumawa ang ating bida habang nagsisimulang maglakad palayo, na sinasabing bahala na siya sa iba pa. Pero bigla siyang huminto, napagtantong may isa pang dapat gawin. Binuksan niya ang kanyang inventory, isinuot ang Goblin's Glove of Thievery, at lumakad papunta sa katawan ng manager. Gamit ang guantes, kinuha niya ang Azure Dragon Liquor, iniisip sa sarili na makakatulong ito sa kanya na talunin ang pangalawang Demon Lord ng mas mabilis at sa huli ay mapagaling ang kanyang ina. Patuloy na nakatitig sa kanya ang babae, na nagpakaba sa kanya. Tinanong niya kung may problema ba at nilinaw na ang lahat ng ginagawa niya ay legal. Siniguro nito na wala siyang isyu, kaya nagpaalam siya at umalis. Habang pinapanood siyang umalis, naisip ng babae na walang katibayan na gumamit siya ng anumang class skills o ipinagbabawal na item sa panahon ng laban, na nangangahulugang ang kapangyarihan ay nagmula sa halo na iyon sa kanyang ulo. Wala ito sa listahan ng mga ipinagbabawal ng association, kaya sa teknikal na paraan, wala siyang nilabag na panuntunan. Gayunpaman, napagtanto niya na malayo siya sa isang ordinaryong adventurer. Nagbago ang eksena sa Ground 2 sa workshop ni Tover. Sa wakas ay dumating ang bida ng may ngiti dahil oras na para i-craft ang susunod niyang hidden item gamit ang alak.
Bago pa siya makapasok, dalawang lalaki ang lumabas, sumisigaw sa isang tao sa loob, nagrereklamo tungkol sa isang matandang panday na laging nagmamayabang na siya ay legendary. Napatawa ang ating bida sa loob-loob niya, kilalang-kilala kung sino ang tinutukoy ng lalaki. Si Toover, ang maalamat na craftsman na nakikinig lamang sa mga nagdadala sa kanya ng mga espesyal na regalo. Nang pumasok siya at magalang na bumati ng, "Excuse me," isang martilyo ang biglang lumipad ng diretsyo sa kanya. Hinaranggan niya ito ng walang kahirap-hirap gamit ang isang piraso ng kahoy. Nakatayo sa harap niya ang masungit na matandang panday, na nakasimangot sa inis. Inireklamo nito na pagod na siya sa mga batang basta-basta na lang nanggugulo sa kanyang trabaho at iginiit na wala siyang oras o gamit para sa kanila. Bumantong hininga ang bida, napagtantong hindi talaga ito nagbago. Gayunpaman, hiniling niya sa matanda na pakinggan muna siya saglit. Pero agad sumagot ang matanda, nagbabala sa kanya na huwag gamitin ang pangalan niya ng ganoon lang. Ipinakita ng ating bida ng may pagmamalaki ang Asher Dragon Liquor at sinabing may dala siyang espesyal para sa kanya. Natigilan ang matanda na makita ang ganoon ka-rare na inumin sa kanyang mga kamay at sabik na hiningi ito. Naalala ng bida na sa laro, ang pagbibigay sa matandang ito ng Asher Dragon Liquor ay naglalasing dito at nagiging sapat na pala kaibigan para gumawa ng isang S-rank equipment, pero hindi iyon ang hinahanap niya. Inilabas niya ang Blazing Stone at ipinakita ito sa matanda. Humanga ito at inanyayahan siyang pumasok kung saan ibinuhos ng bida ang alak. Naging emosyonal ang matanda, naaalala na ang yumaong asawa niya ay gustong-gusto ang alak na ito, lalo na kapag pinapainitan gamit ang Blazing Stone. Ngumiti ng tahimik ang bida, iniisip na na-trigger na niya ang hidden event na kanyang target. Naalala niya ang panuntunan, ang pag-aalok lang ng alak ay nagbibigay ng S-rank equipment, pero ang pagsasama nito sa Blazing Stone ay nagbubukas ng isang misteryosong hidden rank equipment. Lumipas ang gabi na ang matanda ay umiinom at nagkukwento hanggang umaga. Nang sumikat ang araw, napansin ng ating bida na nanatiling gising ang matanda sa buong gabi. Sa pasasalamat, masayang nangako ang matanda na gagawa ng isang bagay na talagang espesyal bilang pasasalamat sa maalalahanang regalo ng bida. Mapagpasalamat niyang tinanggap ito, na inaasahan na ang ganoong kasanayan mula sa maalamat na panday. Ang huling item ay ang ikatlong bahagi ng hidden equipment. Ito ay isang malakas na leg armor na nagbibigay sa kanya ng malayang paggalaw at ang kakayahang mag-teleport. Mayroon din itong skill na nakalock pa. Sa item na ito, pakiramdam ng ating bida ay handa na siyang pumunta sa S-rank dungeon na tinatawag na Grace Castle. Pagkarinig niyon, binigyan siya ng matanda ng isang non-alcoholic liquor bilang regalo. Ang inumin ay may espesyal na epekto na nagpapainit ng gusto sa katawan. Binalaan niya ang bida tungkol sa S-rank dungeon at pinaalalahanan siyang mag-ingat sa Ice Demon Lord, na kilala sa pagiging tuso. Nagpasalamat ang bida at nagtungo sa Ground 2, kung saan ang S-rank dungeon, ang Grace Castle, ay nababalot ng nyebe at pinalilibutan ng mga adventurer. Pagdating niya, agad niyang naramdaman ang matinding lamig at inilabas ang alak na ibinigay ng matanda. Matapos itong inumin, naramdaman niya ang kaaya-ayang init na kumakalat sa kanyang katawan, at ipinakita ng kanyang status window na tatagal ang epekto sa susunod na 100 minuto. Nakahinga ng maluwag, napangiti siya, iniisip na hindi na niya kailangan ng mabibigat na damit panglamig. Napansin siya ng mga adventurer sa malapit at nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tinuya ang kanyang manipis na suot, iniisip na minamaliit niya ang lamig, habang ang iba ay nagtatawanan sa kumikinang na halos sa itaas ng kanyang ulo, inaasahan na isa lang siyang clueless na rookie. Biglang lumitaw ang isang timer window sa harap niya, na nagpapakitang mayroon na lamang siyang 1 oras at 59 na minuto. Agad niyang na-realize na kailangan niyang magmadali. Ang S-rank dungeon sa Ground 2 ay may mahigpit na 2-hour limit, at kung lalampas ang mga manlalaro doon, pilit silang ay teleport palabas at mawawala ang kalahati ng kanilang entry fee at gold bilang parusa. Naalala ng bida ang kanyang mga unang araw noong kailangan niyang kumita ng mas maraming pera at kumuha ng bagong gamit dahil sa parusang ito. Dahil sa panibagong focus, nagpatuloy siya at nakakita ng isang grupo ng mga adventurer na nakikipaglaban sa mga monster. Napansin niyang marami ng tao ang nauna sa kanya, pero pinaalalahanan ang sarili na ang layunin niya ay makarating sa Demon Lord's Hall para makuha ang Ice Chimera's Fang.
Sa harap, dalawang adventurer ang nagrereklamo tungkol sa bagal ng kanilang pag-unlad at nag-aalala na mauubusan sila ng oras. Biglang lumitaw ang isang level 82 monster na pinangalanang Kunikulas sa harap nila. Sumigaw sa inis ang mga adventurer, napagtanto na ang mga pagkaantala ay nangangahulugang baka hindi na nila marating ang Demon Lord's Castle. Habang nahihirapan sila, dumaan ang ating bida ng walang kahirap-hirap, na nag-iwan sa monster at sa mga adventurer na tulala. Napaka-smooth ng galaw na tila naglalakad siya sa hangin. Ito ay lahat dahil sa kanyang bagong sapatos na ginawa ng matanda para sa kanya. Sa paglalakad pa ng kaunti, nakatagpo siya ng dalawang lumilipad na monster, pero mabilis niya itong pinuksa at nagpatuloy sa kastilyo. Ang ibang adventurer ay nakatitig sa hindi paniniwala, bumubulong na baka isa siyang spirit dahil literal siyang lumilipad na may halo sa ulo. Ang bida pa nga ang ipinagdarasal ng mga monster. Hindi nagtagal at narating na rin niya ang kastilyo ng Demon Lord. Naramdaman niya ang pananabik ng mapagtanto niyang 5 minuto lang ang inabot niya. Sa gate, nakita niya ang elite girl at napaungol sa loob-loob, nagnanais na sana ay hindi niya ito nakasalubong. Mula sa mga kilos nito, nahulaan niya na hinahanap din ito ang hidden equipment at nagtaka kung ano ang ginagawa ng isang taong may ganoong ranggo doon. Sinusuri ng babae ang gate, bumubulong na ayon sa kanyang impormasyon ay may nagtatago sa loob. Alam niya na ang Demon Lord ay nasa loob din, at ang sinumang adventurer ay hindi maaaring manatili sa dungeon ng higit sa 2 oras. Gayunpaman, ang taong nasa loob ay maaaring may pukana para magawa ito. Sa isang serye ng atake, winasak niya ang malaking pinto at pumasok sa loob. Humanga ang bida sa kanyang lakas at sumunod na lamang sa kanyang mga yapak. Bago pa siya makapasok, lumitaw ang mga alon ng monsters mula sa likuran. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang teleportation para lagpasan silang lahat, agad na lumipat sa kaloob-looban. Isang notification ang kumumpirma na narating na niya ang ika-9 na palapag ng main castle. Para marating ang silid ng Demon Lord sa ika-10 palapag, alam niyang kailangan muna niyang talunin ang mid-boss. Kampante sa kanyang bagong leg gear, naghanda siyang magtala ng personal record. Samantala, sa ika-7 palapag ng kastilyo, ang guildmaster ng Windsnake Guild ay katatapos lang pagtaksila ng kanyang mga kasamahan. Pinagalitan niya sila ng matindi sa paghihintay sa kanya at nang walang babala ay pinugutan ng isa sa kanila. Ang timer sa itaas ng kanyang ulo ay tumaas sa 2 oras at 42 minuto habang ninanakaw niya ang oras mula sa isa sa mga adventurer. Nagreklamo ang lalaki tungkol sa pag-alagala sa dungeon at hininging malaman kung sino ang magbabayad sa kanya para sa lahat ng mga kayamanan at gold na nawala sa kanya. Nang ang isa sa mga takot na lalaki ay nakiusap para sa awa, binaliwala niya ito at nagsimulang paslangin sila isa-isa. Ang timer ngayon ay nagpapakita na ng 4 na oras, 21 minuto, at 58 segundo. Maya-maya, ang isa pang lalaki ay desperadong nakiusap na huwag mamatay, pero pinatay din niya ito. Kalmado siyang humarap sa huling nakaligtas at nagtanong kung sila lang ba ang pumasok ngayong araw. Halatang hindi nasiyahan sa ganoon kaliit na bilang, ang takot na lalaki ay nagmamadaling humingi ng paumanhin. Ipinapaliwanag na sinusubukan nilang magtipon ng mas maraming tao, pero kailangan pa ng kaunting oras. Malamig na sumagot ang guildmaster, nagtatanong kung dapat ba siyang gamitin na lang bilang kapalit. Nataranta ang lalaki at kumari pa ng takbo, nangangako na magdadala ng mas maraming tao sa lalong madaling panahon. Habang tumatakbo siya, ang kanyang isip ay puno ng takot dahil ang guildmaster ay pumapatay ng iba para lang makuha ang kanilang time limits. Naging malinaw na balak nitong manatili sa loob ng dungeon ng mas matagal kaysa sa pinapayagan. At ang lalaki ay nagtataka sa Syndic kung gaano pa karaming buhay ang balak nitong kunin. Samantala, inisip ng guildmaster na ang branch manager ay nahuli ng babae mula sa League of Eight. Alam niya kung paano gumagana ang association. Laging nagsisimula ang mga ito sa pag-target sa mga guild executive bago wasakin ang buong grupo. Alam niyang maaaring matrack nila siya, pero mayroon siyang kalamangan dito dahil sa time limit. Samantala, relax lang ang ating bida sa ika-9 na palapag. Ninanamnam niya ang kalayaan sa pakikipaglaban, iniisip kung gaano kasaya ang makipaglaban sa ganitong paraan.
Gayunpaman, naramdaman niya ang isang malaking bugzo ng magical power na nagmumula sa ikasampung palapag, na malamang nasanhi ng Demon Lord. Pero mayroon pang iba, isang presensya na mas malakas pa kaysa sa mismong Demon Lord. Bagamat mausisa, ipinaalala niya sa sarili na ang kanyang prioridad ay ang Demon Lord pa rin. Matapos pumatay ng higit pang mga monsters, may kumpiyansa siyang sumulong, handa para sa susunod na mid-boss. Biglang bumukas ang pinto at ang elite girl mula kanina ay pumasok sa palapag. Napagtanto ng ating bida na siya ang pinagmumula ng nag-uumapo na pangalawang enerhiya na naramdaman niya kanina at nakahinga ng maluwag na napansin niya ito bago pa siya mapansin ito. Ang babae naman ay nakaramdam ng kakaiba dahil patay na ang lahat ng mga monster. Bago pa siya makagalaw pa, dalawang level 92 na golem ang biglang lumitaw sa likuran niya. Na-realize niya na may nag-trigger sa biglaang pagdating ng mid-boss na ito. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagpatawag siya ng isang spirit at humingi ng paumanhin ng pag-ulong, sinasabing hindi siya pwedeng maantala bago sirain ang dalawang boss ng sabay sa isang tira lang. Habang nanunood mula sa itaas, namangha ang ating bida. Napagtanto niya kung gaano talaga ito kalakas. Ang pagtalo sa dalawang mid-boss sa isang atake ay nagpapatunay na nasa ibang level siya. Naalala niya na ang pagtalo sa isang mid-boss ay nagiging sanhi ng paglitaw ng isang pinto, na humahantong ng direkta sa silid ng Demon Lord. Sa halip na pumasok, nagpa siya ang babae na ituloy ang kanyang paghahanap, binabanggit na susuriin niya ang annex building susunod. Sa pagkarinig nito, nakahinga ng maluwag ang bida dahil nangangahulugan ito na hindi ito interesado sa Demon Lord. Maya-maya, bigla siyang nakaramdam na may nanunood sa kanya. Umikot siya at sinuri ang paligid pero wala siyang nahanap. Binaliwala niya ito, kinukumbinsi ang sarili na imahinasyon lang niya iyon at muling nag-focus sa kanyang misyon. Pagkaalis niya, binuksan ng ating bida ang mabigat na pinto at pumasok sa loob. Ang tumambad sa kanya ay isang kaunos-lunos na tanawin. Punong-puno ng mga bangkay ang silid. Bumulong siya na matagal na ring panahon mula nang huli niyang makaharap ang pangalawang Demon Lord. Tumawa ang Demon Lord habang nakatingin sa kanya at mapang-asar siyang tinawag na livestock na malapit nang sumama sa mga patay. Sinuri ng bida ang mga bangkay at nakaramdam ng kakaiba. Hindi lahat sila ay patay. Isa sa kanila ang pilit pang kumakapit sa buhay. Tumingin sa kanya ang lalaki at sinabihan siyang tumakas na. Bago pa siya makakilos, naglunsad ng atake ang Demon Lord, pero mabilis itong iniwasan ng ating bida dahil kabisado niya ang pattern mula sa laro. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, ang timing ngayon ay tila hindi mahulaan. Malupit na tumawa ang Demon Lord, ipinagmamalaki ang lasa ng laman ng tao at sinabing siya ang ikasampung taong bumisita sa kanya ngayong araw, perpekto para sa kanyang susunod na piging. Isa sa mga kakaunting nakaligtas sa malapit ang tahimik na nawalan ng pag-asa, iniisip na ang pakikipaglaban sa ganoong nilalang ay pagpapakamatay lamang. Pagkatapos, nang may dagandong, sumugod ang Demon Lord sa bida, idinedeklarang magsisimula na ang pagpaslang. Agad na ginamit ng ating bida ang kanyang teleportation skill at umatake ng harapan, hiniwa ang mukha ng Demon Lord sa isang malinis na galaw. Tumalsik ang dugo at sumigaw ang nilalang sa matinding sakit. Pinanood ng nakaligtas na lalaki ang nangyari sa hindi paniniwala. Hindi natinag, sinabihan ng ating bida ang Demon Lord na itigil ang pag-iingay, dahil hindi naman daw siguro ganoon kasakit ang sugat. Sa halip na magalit, tumawa muli ang Demon Lord, tinawag siyang isang nakakagulat na, matalas na piraso ng livestock. Binanggit niya na ang laban na ito ay magsisilbing magandang warm-up bago ang kanyang pagkain. Bigla siyang nagpakawala ng isang malakas na ice spell, na nagpalamig sa buong paligid sa itaas niya. Bumagsak ang yelo, at tumawa ang boss, iniisip na hindi posibleng makaligtas ang bida rito. Pero sa loob ng ilang segundo, muling lumitaw ang bida sa mismong likuran niya at itinuon ang kanyang dagger ng malalim sa likod ng Demon Lord. Bumagsak ang Demon Lord sa kanyang mga tuhod habang bumubuhos ang dugo at puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Na-realize niya na hindi man lang niya nakita ang paggalaw nito. Hindi ito naramdaman na parang bilis, kundi tila bigla na lang siyang lumitaw sa tabi niya sa isang iglap. Dahil mayroon na siyang 3 piraso ng hidden equipment, hindi na nakikita ng ating bida ang nilalang bilang isang tunay na banta.
Ang tanging layunin niya ay tapusin ang laban ng mabilis, pero alam niyang hindi pa niya ito pwedeng tapusin agad dahil kailangan niyang panatilihing on edge ang boss para masama nito ang Ice Chimera. Sa muling pagsugod niya, kumuha ang Demon Lord ng isang bangkay ng tao at ginamit itong panangga. Dahil sa biglaang galaw na ito, nag-atubili ang bida, nagulat sa kalupitan nito. Tinukso siya ng boss, sinabing ang katawan ay patay na at wala itong kwenta kundi karne na lamang. Tumatawa, itinaas ng Demon Lord ang kanyang kamay at nag-cast ng spell na tinatawag na Glacier Marionette. Agad na lumutang sa hangin ang bawat bangkay sa paligid nila at nagsimulang gumalaw muli. Nang may utos, inutusan niya ang mga undead na atakihin ang bida. Pinanood ng ating bida ang mga walang buhay na katawan habang sumusugod ang mga ito sa kanya.